Hello, magandang buhay po sa ating lahat. Tayo po ay gagawa ng content sa araw na ito na ang title ay Masama bang humanga sa isang binata, sa isang dalaga, o sa isang babaeng may asawa na, o sa isang lalaking may asawa na, o sa isang pare, o sa lahat ng klase ng tao? Masama po ba ang humanga? Dito po sa content na ito, sa video na ito, ay sasagutin ko po ang katanungang iyan sapagkat marami ang nagkakamali ng pakahulugan sa paghanga ng bawat isang tao sa kanyang kapwa. Okay po. Unang-una, kung sa binata at sa dalaga, hindi po masama ang humanga. Ang paghanga ay dumarating po sa isang tao dahil may nakita siyang unang-una, magandang mukha, gwapong mukha, maganda ang tindig, magandang magdala ng damit, neat kung magdala ng damit, approachable kung mangusap, makikita sa kanya ang pagka-gentleman, makikita rin sa isang babae ang siya ay karespe-respeto sa the way na siya ay nagsasalita. Yun po ay mga bagay na pupwedeng pagmulan ng paghanga ng bawat isa. Maaaring siya ay magandang magdala ng damit. At doon po naman sa mga lalaking may asawa at babaeng may asawa, masama bang humanga ang isang babae sa isang lalaking may asawa o kaya ang isang lalaki sa isang babaeng may asawa? Ang paghanga po ay hindi masama. Huwag lang po tayong padadala sa ating paghanga. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, ang isang paghanga ay nagmumula kung mayroon kang nakikitang magagandang bagay sa isang tao. Diyan po nagmumula ang paghanga. Hindi po ibig sabihin na ang isang tao ay humahanga sa isang tao ay may gusto na siya. Hindi po iyon ang ibig sabihin noon. Humahanga lang po tayo dahil mayroon tayong nakikitang magandang bagay sa isang tao. Example ko po sa aking pananaw, sa aking paghanga. Ako po talaga ay humahanga sa magagandang bagay. Halimbawa po, nakakita ako ng magandang babae, hinahangaan ko siya. Nakakita ako ng talagang magandang magdala ng damit, sexy, humahanga rin po ako sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na ako ay tumboy. Hindi po. Ang aking paghanga ay paghanga sa mga bagay na nakikita kong sa paningin ko ay maganda. At tungkol naman po sa paghanga ko sa isang lalaki, ako po ay mabilis humanga, lalong-lalo na sa isang lalaking may asawa na sa tingin ko siya ay good father, good husband, at gentleman kung siya ay magsalita. Yan po. At ako po ang tipo po ng tao na kapag po talaga ako ay humahanga sa isang tao, lagi po akong nakatingin sa kanya. Ewan ko lang kung kayo'y ganun din. Subalit ako po yun. Lagi po akong nakatingin dahil ako'y natutuwa, nagagalak na siya pagbasdan. Pero hindi po ibig sabihin na kapag ako po ay humanga sa isang tao, lagi ko siyang tinitingnan, ay may gusto na ako. Kasi mula po sa aking kabataan, kahit nga po sa mga nanliligaw sa akin ng aking kabataan, kahit nga po sa mga lalaking natitipuhan ko rin, nagkakaroon ako ng paghanga, ng crush, ng pagkagusto. Subalit sa akin po kasing pananaw,
Kapag sinabi kong paghanga, hanggang doon na lang. Hindi na po lalagpas pa po doon. Subalit mayroon nga pong mga tao na ang kanilang nararamdaman, ang kanilang nakikita, ang kanilang paghanga ay ibinu-voice out ng kanilang mga bibig. Halimbawa, sinasabi ko, may nakita akong isang lalaking gwapo, tapos napaka ganda pa niya magdala ng damit, gentleman siya kung mangusap, very approachable. Sasabihin ko po sa kanya na siya ay pogi, siya ay gwapo, dahil humahanga ako sa nakikita ko sa kanya. Subalit hindi po ibig sabihin noon ay ako ay may gusto. Kasi paghanga lang po yun sa magagandang bagay na nakikita ko sa isang tao. Ganon din po naman sa mga magagandang babae, kahit na sa mga may asawa ng babae. Humahanga din po ako, lalong-lalo na nakikita ko na maasikaso siya sa kanyang asawang lalaki. Maasikaso siya sa kanyang mga anak. Marunong siyang maghawak ng pera. Malinis siya sa bahay. Mabait siya at magandang mangusap. Ako po'y hangang-hanga sa mga taong ganyan. At yun po, ganun po kasi yung aking paghanga. Kaya doon po sa mga paghanga, dapat wag po nating kalilimutan na hindi porket sinasabihan natin ang gwapo, pogi, ang gandang lalaki, ang gandang babae, ang ganda, ang sexy niya, ang bait naman niya. Hindi po ibig sabihin noon ay may gusto na ang isang tao. Tandaan po natin na ang Diyos, lahat ng bagay na nilikha niya sa mundo ay kahanga-hanga. Sa isang bahagi ng kasulatan, doon sa aklat ng paglikha sa Genesis, kahit ang ating Diyos ay humanga sa kanyang mga nilikha. Ang sabi pa ng ating Panginoon, tayong mga tao ay nilikha niya na kawangis niya, na katulad niya. So, ibig sabihin, tayong mga tao, kung paanong humahanga ang ating Panginoong Diyos sa ating mga nilikha niya, tayo ring mga nilikha niya ay pupwede rin niyang pupwede ring humanga sa ating kapwa, sapagkat siya rin po ang may sabi na tayo ay kawangis niya. At ang mga taong may mabubuting puso, sumasampalataya sa Diyos, naniniwala sa Diyos, ay nananahan ang ating Diyos, ang Espiritu ng Diyos sa mga taong ito. Kaya't hindi rin po maiiwasan na ang mga taong nakakasunod, nagsisikap, makasunod sa kalooban ng Diyos, marami din po ang humahanga sa kanila. Kaya nga po di po ba napapansin natin ang mga naghahayag ng salita ng Diyos ay hindi agad tumatanda. Kasi nga po, sila po ay nagiging kawangis talaga ng ating Panginoong Diyos na lumikha, ng ating Panginoong Hesus na siyang nagpadala ng banal na aral para sa atin. Kaya sa bawat isa po sa atin, huwag po nating mamasamain kung halimbawa ay ang isang tao ay humahanga sa binata man yan, sa dalaga man yan. Ang dalaga ay humanga sa isang lalaki, ang lalaki na binata ay humanga sa isang babae, ang isang may asawang lalaki humanga sa isang may asawa na rin, at ang isang babaeng may asawa ay humanga rin sa isang lalaking may asawa na rin, ay hindi po iyon masama. Huwag lang po nating susubrahan ang ating paghanga. Huwag natin dadalhin ang ating paghanga sa hindi tama. Panatilihin natin ang paghanga sa ating kapwa na tunay na nagbibigay kaligayahan sa ating hinahangaan, at tayo mismo na humahanga, tayo po ay nasisiyahang pagmasdan ang lahat ng ating nakikitang maganda sa ating paningin. Ngayon, sino po ang mas nagagalak
Sino po ang mas nasisiyahan? Yung hinahangaan o yung tumitingin o yung humahanga? Normal po. Ang mas nagagalak ay yung tumitingin na humahanga. Subalit kapag po ibinoise out natin sa ating bibig, ang ating paghanga, nagtatransfer po sa ating hinangaan ang kagalakan na ating nararamdaman. Siyempre naman po, kapag maganda po ang sinasabi natin sa ating kapwa, yan po ay nakakagalak ng puso. Basta, ang atin lang pong sasabihin ay yung totoong ating nakikita sa ating kapwa. Sabi nga po, dito sa Espanya, nung aking professor sa Spanish class, nung ako ay panahong pumapasok, dito raw po sa kanila, bawal pagsabihan ang kapwa na, "Uy, ang taba mo. Uy, ang pangit mo." Bawal pagsabihan ang kapwa ng kanilang mga kapintasan. Ang sasabihin daw lang natin sa ating kapwa ay yung mga bagay na ating magagandang nakikita sa ating kapwa upang tayo naman ay makapagpasaya. Okay po? Sana po ay nakapagbigay linaw sa ating lahat kung ano po ba ang kahulugan ng tamang paghanga. Yun lamang po. Magandang buhay po sa ating lahat. God bless us all. Hindi po ako makatawa na maigi dahil natanggal po ang pasta ng aking ngipin sa unahan. Kaya, yun lamang po. Muli, magandang buhay.